James, kahit mga dalawa Ayun lang. po. Ay po, Dalawa. napag-usapan po namin ay yung tungkol po sa discipleship is ano po, doing the main thing po. Kasi sa bawat ministry po ng CBC, ang SCBC ay dapat nasa pagitan, nasa sentro pa rin po nun ang pagdi-disciple. So kahit na anong part ng ministry ka kinabibilangan, dapat nandun po na bawat isa ay nagdi-disciple po. And yun nga po yung tanong na hindi sa dami kundi ilan po ang tunay na alagad ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Isa pa. Basta sabihin ko, yun na nga. Yung masasabi ko lang po sa natutunan ko, yung buod ng aking naririnig, sa akin lang yon. Na pagka tayo ay nagdi-disciple, ay magkaroon tayo ng intimacy sa ating dinedisciple. Hindi yung parang nadidiktahan lang ng kaalaman natin patungkol sa Panginoon, na parang after nun, ay hanggang dun na lang. Ang point ko po, kapag ka nagdi-disciple tayo sa aking uunawaan, kailangan magkaroon tayo ng intimacy sa mga taong pinupuntahan natin. Matutong makinig sa anong kanilang kalagayan. At ito po ay karanasan namin na Sister Cecil, nag-share po kami dun sa Duhat. So dumating po na ang nakakakwento niyang mabuti nila ay si Presi tsaka Sister Cecil. So wala po akong alam sa mga, medyo nakukwento po sa akin. One time po yung aming sinisharean doon, meron palang matinding problema. So, syempre, bilang kami nandun, ang tanong, paano mo ipadadama yung pag-ibig ng Diyos, yung concern. So, kahit si Sister Cecil ay nag-isip, kasi po, nawalan ng kuryente. So, kaya lang po kami na-inspired, yung aming pinupuntahan, mostly na tao, pagka nasa pagsubok, sa kawalan ng material, ang tanong ng tao, paano maniniwala sa Diyos? Materially, talagang kapos. Ang nakakatuwa lang po, mismo kahit ako, na-inspired pumunta, dahil sa kabila ng kanilang kakapusan, gusto makinig. At pagpupunta kami doon, nakaprepare na yung Bible, nandun na yung upuan, nandun yung kanyang mga apo, yung kanyang anak, tsaka yung kanyang kaibigan. So, nangyari po yun na may mabigat palang dalahin. Kaya, kinausap ako ni Sister Cecil, kaya lang sabi ko nga, parang hindi ko muna rin masagutan yon. Napakabuti ng Panginoon dahil nakita ko po yung aming pinupuntahan. Yung kita naman natin yung taong may lalim Yung di man siya maraming alam sa Bible, pero yung lalim ng pagsamba niya, talagang malaking himala yung nakita namin kahit po ako'y tuwan-tuwa. Kasi po sila ay, sabi ko 10,000 isinangla ang bahay, tapos sinisingil in 1 year, 50,000. Siyempre, natanong ko rin, Lord, paano namin matutulungan itong aming dinidisciple? Hindi naman pwede yung share ka lang ng share. So, ganun po, nagpagawa ko doon sa kuya ko ng munting gasera, at tanggal po yung ilaw nabunot yung nakuha yung metro, kontador. Iniisip ko rin, Lord, paano kami mag-share ng ganitong kalagayan? Pero hindi po sila nagsawang makinig. Sabik na sabik makinig, pero ako po ay tuwan-tuwa, hindi ko po sila ibinebenta. Kundi sabi ko kay Sister Cecil, nakita na natin ang paraan ng Diyos na hindi natin kaya abutin. Kasi po ang totoo, ang kailangan nila 50,000 lang. Pero nakabenta po siya ng lupa, 350,000. So, sobrang po talaga ako yung na-overwhelm na, Lord, napakabuti nyo. Kitang-kita nyo na yung mga taong yun, despite ng ganong kakulangan sa material, nakikinig at pinakita nyo na hindi ko rin kayang abutin ng isipan ko na bigyan sila ng ganong halaga na sobra-sobra sa pangangailangan. Kaya ini-share ko rin naman na dumarating tayo sa ganyan, pagtugon ng Panginoon, huwag po tayong magsasawa dahil hindi naman all the time ay ganon, kundi lagi po lang tayong magdidepend sa Panginoon kasi may mga bagay na hindi naman lahat ng ating kahilingan
ay nangyayari. So yun lang po yung akin natutuhan na damhin mo rin, hindi yung para nagdidikta ka lang sa mga nasisharean mo about God, kundi damhin mo yung kalagayan. Yung bang parang sabihin na nating intimate kayo, magkaibigan kayo, yun po, magkaibigan, very close, hindi yung parang nagsishare ka lang. Sa akin lang pong na yun sa aking sarili, na gano'n, yung para kayong magkaibigan talaga, na nadarama mo ang kapwa mo at idulog sa Panginoon, dahil pagka ang Diyos ang gumawa ay hindi mo kaya paliwanag paano siya kumilos. Yun lang po, talagang salamat po sa Panginoon. Dahil yung pinupuntahan namin, doon ko nakita na sa kabila ng ganong kalagayan, nakikinig. Kaya tinugon naman ng Diyos ang malaking sorpresa sa buhay nila. Salamat po sa Panginoon. Hindi po sa amin sarili, kundi yung kapangyarihan ng Diyos, nakita ko po yun na wala po akong pagsilan ng tuwa. Lord, talagang himalato sa kapwa ko. Yan lang po. Salamat po sa Praise the Panginoon. Lord. Actually, Sister Juvie, yung inyo pong nabanggit ay ito rin talaga yung pag-uusapan natin, itong lesson na ito, yung biblical foundation ng intentionality. Siyempre, ang pinakamagandang modelo dyan ay walang iba talaga kundi ang ating Panginoon. Makikita natin kung gaano siya ka-intentional sa discipleship, kung gaano siya ka-intentional sa pag-i-establish ng relationship, sa pagtuturo, sa napaka-practical na pamamaraan niya ng pagtuturo. So, makikita natin yon. At tamang-tama, Sister Juvie, yung nabanggit yun. Which is tama po yan. Tama po yun. Kasi, hindi lamang natin isinishare ang information, ang katotohanan tungkol sa pag-ibig ng Diyos kundi, even sa mga simpleng pananalangin, simpleng pangangamusta, kamusta na po kayo, nararamdaman nila yung pag-ibig na yun ng Panginoon through us. Kaya maganda pong insight yun, magandang truth na it's not about teaching, but it is all about kung paano natin gagayahin ang ating Panginoong Jesucristo sa pag-abot, sa pagtuturo, sa pagdi-disciple. Okay, so pakibuksan po ang inyong, nakakasunod po ba kayo sa inyong lesson outline? Okay. Lesson 2, Biblical Foundation of Intentionality. And the question here is this: why intentional disciple-making is obedience, not preference? Preference. So we need, there are things that we need to, there are some issues that we need to settle. So merong core question. There's some question. Kaya nga, sabi ko nga, mahalaga na bago tayo talaga dumiretso doon sa kapamaraanan, sa sistema, sa strategy, sa kultura na gusto nating mangyari, kailangan muna natin talagang huminto muna at sagutin itong mga ilang mahalagang question, mga foundational question sa gusto nating mangyari sa church, sa pagiging intentional. And this is the question. Number 1, is intentional disciple-making biblical or merely a strategy or practical? Yun po yung which is totoo naman, practical, strategy. Pero first and foremost, ano ba ang dapat na maging pagtingin natin sa IDMC, sa Intentional Disciple-Making Church? Kasi kung halimbawa, kung titingnan lang natin ang IDMC bilang strategy para lumago ang iglesia, dumami ang mga membro, dumami ang mga leaders, ang problema doon is this. Kasi kung ang in disciple-making culture ay strategy lamang, pwede natin itong i-delay, pwede natin itong maging pabago-bago. Halimbawa, attend ulit tayo ng seminar, ng conference. Yung matutunan natin, simulan uli natin. Pag hindi naging epektibo, di try uli. Nakaka-25 years na ganon. Kaya minsan, ang problema, paulit-ulit. Kaya nga minsan, one time, yung ilang mga umattend ng conference. So, Pastor,
ire-re-echo po namin yung aming natutunan. Sabi ko, pag re-echo, parang walang impact. Kasi parang sumigaw ka, ire-re-echo lang. Pogi ako, pogi. Sinungaling. Re-echo, parang walang. So, ibig sabihin, ang talagang kailangan is to impart. Meron ka nakuha doon, naging buhay mo, naging pagpapala, at you need to impart. And that is yung essence ng ginagawa natin. Kaya nga, kung strategy lang, which is una naman talaga, strategy ito, pero ano ba talaga? Unang-una dapat ang magiging pagtingin natin. Kapag mas may bagong modelo o uso na lumabas, o sige. Kaya ang nangyayari, puro umpisa. Okay? Tanungin ko po kayo. Nakailang umpisa po tayo magmula noon? Nakailang umpisa na ang SABC? Huwag nyo na pong sagutin. So gusto ko lang bigyan talaga ng diin na merong something talaga na dapat nating mag-grasp na hindi nakadepende sa dami ng dumadalo, hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi kasi kung ito strategy, programa lang, kaya pala, ang tingin lang natin is program or strategy. Kaya, nangyayari yon. Kapag puro umpisa, alam nyo po ang ating namimiss pag puro umpisa? Culture. Sabi ko kanina, ang culture ay nadidevelop through consistency. Yung pagpapatuloy by being faithfully consistent. Kaya, totoo, maaari natin itong ituring bilang programa na optional, kaya lang kapag gano'n nating pagtingin, ginagawa lang natin yung may oras, may tao, may resources, medyo mababaw ang ating magiging, kumbaga, pagtingin doon. But this is the question. If it is biblical obedience, kung hindi lamang ito strategy, paano natin ito titingnan? Ito ba ay utos? Ito bang ating pinag-usapan ngayon ay basta trend lang kasi yun ang bukang bibig ng CBAP? Kaya meron tayong ganitong IDMC. Kaya nausuhan lang tayo. Pero hindi mapatid Dito binabalik tayo doon sa pinakang original mandate talaga sa Great Commission. Make disciples of all nations. Kasi nga, kung ang intentional disciple making ay biblical obedience, hindi na ito usapan ng preference. Hindi na ito usapan ng convenience. Hindi na ito usapan ng trend. Kundi ito ay commitment of obedience sa utos ng ating Panginoon. For example, ilang mga key scriptures. Sa Matthew 28 verse 18 to 20, familiar ito sa atin, go and make disciples, and that is a command. Alam niyo po ba, ang pinakang command talaga sa Matthew 28 is this, go and make disciples. Ito talaga yung pinakang central command ng Matthew 28. Matthew 28, that is the central command. Make disciples of all. Paano pastor yung going, yung baptizing? Yung po yung mga tinatawag sa Greek na participle. Yung go, baptize, teach. Ano po ito? Di ba, yan ay utos din? Yes, yan ay utos. Pero, yan ay suporta dito. Paano ka gagawa, hahayo at gagawa ng disciples? Step 1, go. Humayo. I-share ang gospel. Step 2, yung nakakilala, ipahayag nila yung kanilang commitment, yung kanilang patutuo through baptism. Commitment. Patutuo ng radical transformation.
Ano? And then teach. Kapag ginawa natin ito, ano ang ating maisasakatuparan? This one. And that is a command. Yan po ay utos. The central command of Matthew 28:19 to 20 is go and make disciples. Be intentional in going in and making disciple. Napakaliwanag po yun. Malinaw at maliwanag ang utos. May direksyon, may layunin, at merong process. Ano yung process in making disciples? This one. Ito. Yan yung mga process. Going, baptizing, teaching, and forming obedience. Sa Ephesians chapter 4 verse 11. Okay? Ano pong pinapakita sa 4:11 and 16? Pakibasa nga po ito kung meron sa inyo na nakakita na ng passage na 'yon. Ephesians chapter 4 verse 11. Pakibasa, Kawel. To equip, sino raw? To equip His people. His people. Nagbigay siya ng prophet, ng evangelist, shepherds, teacher. Ano ang main trabaho nitong mga bagay na yon? Nung mga ministry na yon? To equip. Alam niyo yung picture ng equip? Ang isang picture ng equip is this. Alam niyo po yung lambat na panghuli ng isda. Tapos yung mga mangingisda, ang ginagawa, minsan kasi sa pangingisda nila, merong mga napupunit doon. Kaya minsan merong mga malalaki na lumulusot kasi malaki yung, okay, alam niyo po yung idea. To equip means, yung mga mangingisda ay, merong term yun, basta nire-repair nila, hinahayuma yung lambat na yon. At yun yung picture ng equip. Ipini-prepare na para bang yung lambat na yon, yun yung ipanghuhuli ng mga isda. Pero ang trabaho ko bilang leader is to equip, to prepare God's people, His people. Saan ipiprepare? Saan sila piniprepare? Sa works of ministry. Minsan ganito nangyayari sa church. O, kuha tayo ng pastor. Kahit mga 3 pastor, kumuha tayo. Para sa kanila natin ipagawa yung works of ministry. Parang ganon. Kaya merong mga pastor, kaya merong mga worker kasi silang gagawa ng ministry. Which is, sa unang tingin, tama. Pero what is biblical? Ang trabaho namin, trabaho ko bilang pastor, actually, that is ministry rin. Yun yung paglilingkod. Pero ano yung pinakang direksyon ng aking paglilingkod? To prepare, to equip God's people, to teach, hayumahin kung mayroong mga dapat hayumahin sa buhay ng mga mananampalataya. At ito po yung aking hinihingi ng biyaya sa Panginoon. Ako'y maging faithful sa mandate na ito to equip the people of God, to equip the members of SCBC for ministry. Kaya nakakatuwa na meron akong mga naririnig na patutuo na dahil doon sa mentoring, nagkaroon ng desire, mag-start ng Bible study. Kahit nga, i-share ko na lang yung isa sa mga prayer item namin sa mission committee.
sila doktora ay nakapag-start na po ba kayo ng isa? Meron silang inumpisa na Bible study. At kumbaga, haplo sa puso ng katulad ko ng mga pastor na merong ganong desire ang mga kapatiran. At hindi po yun aksidente. Na biglang lumabas na lang yon. Hindi yun aksidente na basta biglang, nagkaroon ng desire. Bakit nagniningas? Bakit nag-aapoy? Kasi it is possible na nagkahawahan tayo ng apoy. Hindi ko pwedeng turuan si Sister Celia, Sister Celia, ganito kayo mag-apoy ha. Step number 1. Step number 2. Step number 3. And then, saka ka mag-apoy. Hindi po ganon. Nag-aapoy ako. Gusto ko mag-apoy, Sister Celia. Anong gagawin ko dapat? Para masunog din siya. Hindi, para mag-apoy din siya. Actually, yun po talaga yung pag-i-impart ng passion. Yun po yung pag-i-impart ng apoy, ng ningas sa mga kapatiran. At ito po yung aking talagang accountability. Ipinagkatiwalaan ako ng Panginoon na magpastor sa SCBC. Ano yung expectation ng Panginoon sa akin? To equip, na maghayuma, na mag-prepare ng mga kapatiran sa paglilingko until such time, ng bawat isa sa atin, may kanya-kanya ng Bible study, may kanya-kanya ng mentoring, tuloy-tuloy pa rin yung mga mentoring, pero kayo na rin, merong mga kanya-kanyang nabubuo na mentoring, small group. Anong sabi doon sa bandang huli? For the edification of the church. Sa ikalalakas ng iglesia. At yun po yung biblical principle ng intentionality. To equip, meron pong tono yon sa Greek na intentionality. Meron siyang tono na urgency. Hindi siya optional. But there is a sense of urgency na kapag hindi ito gagawin, maapektuhan at maghihina ang church. Kaya, tayo rin, kapag mga naging leaders na rin tayo, meron tayong accountability to prepare others for ministry. Hanggang ang buong katawan ay lumago sa maturity kay Christ. Ibig sabihin, ang disciple making ay hindi lamang basta event-based, kundi life-shaping. Life-shaping. Pagbabago ng buhay. It is not just an activity, pero ang gusto natin mangyari ngayon is maging lifestyle ng church. Ito na mismo yung buhay natin. Tanungin ko po kayo. Ang discipleship ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ng church. Tama o it must be the lifestyle? Bagamat sinabing pinakamahalagang bahagi, but it is just only a part. Pero ang gusto kong maramdaman natin, itong buhay ng church. It must be the lifestyle of the church. Kaya ang tanong ay hindi na gusto ba natin ang intentional disciple making culture. Ang tanong na ngayon talaga, handa ba tayong sumunod? Because it is a command, it is a mandate for us mula sa salita ng Panginoon. Dahil kung ito ay biblical, then hindi ito optional. Hindi ito pang ilang ministry lang. Hindi ito pang leaders lang. Hindi ito kung kailan lang natin gusto, seasonal. Kasi ito yung pinakang puso, pinakang buhay ng misyon ng iglesia. At malinaw
na pagpapahayag ng ating pagsunod kay Kristo. Ano yung gusto kong isettle dito? Intentional disciple-making church or culture is obedience. Obedience to the mandate and command of the Lord Jesus Christ, ng ating Panginoon. Yung pagiging preeminent. Alam nyo, nung bago ibigay ng Panginoong Jesus ang Great Commission sa Matthew 28:18 and 19, meron siyang binanggit doon. Meron siyang binanggit na ito palagay ko ang hindi natin masyadong natitingnan. Matthew 28. Kasi pag naunawaan natin ito, magkakaroon tayo ng bagong pagpapahalaga at pagtingin. At magkakaroon tayo ng sense of urgency in fulfilling the Great Commission. Matthew 28. Tingnan niyo po ito. Verse 18. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. All. Ipinapakilala ng Panginoong Hesus na hindi siya lamang Lord, kundi He is the Lord of all. All in heaven and all in earth, that Christ is the preeminent Lord, the Lord of all. Kasi minsan ang problema natin, dun agad tayo tumutuloy sa verse 19. Pero alam niyo po ba ang pinakang motivation, ang pinakang pundasyon nitong great is verse 18? Tingnan niyo po basahin ko po uli. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go. May bigat po yun. Kung siyang Panginoon, ang Great Commission ay binanggit ng Panginoon matapos niyang sabihin that He is the Lord of all. Therefore, go. At magandang tingnan muli ang Great Commission in that perspective. Ng Great Commission ay utos ng isang preeminent Lord that He is the Lord, all authority in heaven and on earth. He is the Lord of everything. He is the Lord of all things in our lives sa church. And from that preeminence, from that authority, ang Panginoon ay nag-uutos sa atin to be intentional in making disciples. Therefore, go and make disciples of all nations. Hindi lamang basta po ang dating nun sa atin ay basta intentionality, kundi yung sense of urgency, yung sense of accountability, yung pagiging faithful steward natin. Kaya ito po talaga yung pinakang puso. The biblical foundation of the word intentionality in intentional disciple-making church. Now, tingnan po natin to. Merong problema. Merong problema na kalimitan hindi natin masyadong hindi halata sa church. Number one, many churches treat discipleship as, number one, just a program. Isa sa mga maraming programa sa church. Bagamat paulit-ulit ko na itong sinasabi kanina, pero gusto kong mas diinan ngayon. Kasi maraming churches, ang may discipleship, sa listahan ng mga activities, sa listahan ng mga programs, sa listahan ng sa calendar of activities, o meron tayong discipleship training, meron tayong ganito, kasama siya sa calendar, kasama sa report, kasama sa annual plan, okay? Pero minsan ang problema ito, discipleship is not the center. It is just one of the many programs, but not the main program of the church.
but not the main program of the church. And to be honest, mga kapatid, discipleship is one of the subcommittee of a certain committee, but not the very center, the central program. Parang ganito, yes, may worship program, may outreach program, may youth program, at yes, may discipleship program din tayo. So ang discipleship, hindi isa lang sa maraming ginagawa, hindi ang pinaglalagyan ng direksyon ng lahat ng ginagawa. May worship program tayo. Saan umiikot yun? Intentional disciple making. May outreach. Ano yung gusto nating mangyari doon? Intentional discipleship. May youth program. Intentional discipleship program. O may fellowship. Men's fellowship. Women's fellowship. Men's fellowship. Youth fellowship. Pero bakit? Anong gusto nating i-accomplish? Parang basta mairaos lang ba natin yung naka-schedule na yon? I don't think so. Because if it is a matter of stewardship from the Lordship of Jesus Christ, even yung mga resources na yun, magiging maingat din tayo. Ano? Kung ang Great Commission ay binigay sa atin ng Panginoon from the overflow of the truth that He is the Lord of all, medyo magiging maingat po tayo doon. Ano ho? So, kasi kapag ang discipleship ay isa lamang sa mga programa, pwede natin i-postpone. Pwede natin itong i-cancel, i-adjust, o tapusin na lang, o itigil na lang. Ano ho? Kasi ang dami na nating kabisihan. Pero kapag kulang ng volunteers, una itong nawawala. Kapag puno ng calendar, huwag na natin muna itong isama. Kapag walang attendance, tigil na. Ano ho? Pero sa Biblia, ang discipleship ay hindi optional, add-on. Discipleship is not add-on. Hindi siya toppings lang. Hindi siya toppings lang. Hindi siya add-on. Ito ang pinakang ugat ng misyon ng church. Ito ang pinakamahalagang component ng lahat ng programa. It is the main program of the church. Hindi sinabi ng Panginoon, sige, kaya ngayon, gumawa kayo ng mga magagandang programa. No. Kundi ang sinabi niya, make disciples. Kaya nga ang tanong talaga, may discipleship program ba tayo? That's not the question anymore. Discipleship ba ang dahilan kung bakit meron tayong ganitong programa? Malaki pang pagkakaiba nun eh. Ang tanong ay, may discipleship program ba tayo? That's not the question anymore. Kung ang discipleship, ang Great Commission, was given to us in view of the preeminence of God, of the Lord para sa church, it must be the main program. It must be the main thing. Ano? Discipleship pa ang dahilan kung bakit tayo ay may mga programa na ganito. Isa pa sa mga problem, minsan hindi natin pansin ang problem, pamilyar na mga usapan when it comes to discipleship is this. Sometimes you treat discipleship as klase. May curriculum. Para bang ganito? May 8 lessons, 12 lessons, o 16 weeks, 3 months, minsan 40 days pa na campaign drive for discipleship. Merong attendance, merong graduation. Kaya pag natapos na yung curriculum, ano yung problema? Doon tayo nagtatapos sa discipleship.
Kasi natapos na yung last lesson. Na para bang natatapos ang discipleship pag natapos natin yung last lesson ng curriculum. At yun ang pwedeng mangyari if you're going to treat discipleship, para bang strategy. Ang isang strategy ay parang classroom, merong lesson, merong nagtuturo. Pero mga kapatid, hindi nagtatapos ang discipleship sa last lesson ng curriculum. Ang class-based discipleship ay kadalasang knowledge-centered. Dumami ang ating alam, information-loaded, maraming informasyon tayong, and completion-driven. Aba, tagal-tagal nyo na. Nakaka-10 buwan na kayo, nasa Genesis 3 pa lang kayo. Minsan parang gano'n eh. Kasi minsan nasanay na tayo, dapat, hindi na dapat tumatagal yung isang lesson ng 3 meetings. Dapat 1 meetings, 2 meetings, tapos ka agad yan. Na para bang ang usapan ng discipleship, pabilisan na matapos yung... Mapatid, gusto kong sabihin sa inyo na hindi po masama yun, ano po. But ang issue talaga na gusto kong i-deal dito is yung perspective natin when it comes to discipleship. Kasi ang issue, intentionality. Pangalawa, culture. Gusto ba natin maging intentional disciple-making culture? Meron ang SCBC. So ito po yung mga issue na kailangan nating i-deal talaga. Ano ho? Kasi kung ang discipleship ay knowledge-centered lang, information-loaded, dapat matapos yung curriculum. Pag natapos yung curriculum, ano na? Ano uli yung umpisahan? Bakit ko nasasabi yun? Experience ko rin po yan, kapatid. Natapos ko na yung 21 lessons. Kaya nung bagong dating ako dito, lumapit sa akin si Sister Lalene, Pastor, bigyan niyo nga po ako ng mga set of lessons uli. Nagbigay ako ng 21 lessons na kalimitang ginagamit namin. Nung nag-usap uli kami ni Sister Lalene, Pastor, napag-aralan na namin po ito eh. Usually, ganun uli. Pag merong set of lessons uli, babalik ka uli dun sa una, walang maliwanag na continuity. Yung tinatawag po na journey. Kaya nga ang tanong talaga sa issue na ito ay hindi yung tanong na, natapos na ba natin yung lesson? Kundi, nabago ba yung buhay natin? Meron bang transformation? Kaya minsan, mapapansin po ng mga nasa mentoring, meron talagang time na, sabi ko kay Sister Lynn sa poblasyon noon, tigil muna tayo, recess muna tayo doon sa lesson. Meron lang akong gustong i-share. Tapos minsan, sa pagpapatotoo, merong na-share naalala niyo po si Sister Lalene, si Razel, yung nagkaroon siya ng struggle na, nakikita niya yung mga kasama niya dati, na kasabay niya, na halos, pero ipinaramdam ng Panginoon sa akin. Doon meron akong nakaprepare na lessons na, sabi ko, sige, yan yung immediate concern na naramdaman ko na kailangan ma-enlighten ni Russell tungkol doon. So, humingi rin ako ng biyaya sa Panginoon. Bigyan niyo kung ano po yung gusto kong maibahagi. Why? Kasi ang purpose talaga ay hindi life transformation, freedom sa mga struggle. Kaya, nabago ba ang buhay? Nabago ba yung pananaw? At nakita ko during that time, na-encourage naman yata si Russell. Medyo nagliwanag yung... Kaya nga, ang problema, kapatid, maraming taong naka-attend ng mga discipleship class. Meron pang ang exam, nakapasa sa exam, natapos niya yung curriculum. Pero ang problema, hindi nagbago ang karakter. Hindi na nga nagbago ang karakter, ang delikado nun, mas dumami pa yung nalalaman niya. Yun po yung mahirap. Yun po ang pinakamahirap na i-deal. Yung dumadami ang alam mo, pero hindi nagbabago, walang transformation. Kaya pag nangyari yun, dumami ang alam na hindi ka naman naging mapagpakumbaba pa,
Abay, possible din na maging mayabang ka pa. Hindi lumalalim sa obedience, hindi nadagdagan ang faithfulness, at hindi rin nagiging disciple maker. Ano ho? Why? Because discipleship is not merely taught. It must be lived out, modeled, and walked out. Kaya nga, mismo ang Panginoon, hindi niya sinabi, listen to my teaching. Kundi ang sabi niya, follow me. I will make you. Tingnan niyo po yun, ha? Follow me. Ito yung personal na relationship, personal calling. Then sabi ng Panginoon, it is just about our walk. But sinabi ng Panginoon, I will make you. It is about the work that disciples are people who are worked on. Binabago, kinikilos ng Panginoong Hesus. And I will make you fishers of men. Tatlo po yun. Our walk, yung work process ng Panginoon sa atin, we are being worked on. Sinabi niya, I will make you fishers of men, and that is our work. Na bago niya sinabi yung ministry mo, inuna muna niya yung paglakad mo sa Panginoon. Kaya hindi ang una talaga is what to do, kundi sino tayo. Kaya ang tunay na tanong ay hindi, natapos mo ba ang curriculum? Tapos ka na ba doon sa 12 lessons? Tapos ka na ba doon sa last lesson? Kundi ang talagang tunay na tanong, mas naging kamukha mo ba si Kristo? Abay, ang hirap naman na natapos mo yung 50 lessons na hindi mo man lamang naging kamukha si Kristo. Ang ibang naging kamukha. Yun ang problema. Ano? Tapos, ikaw naman na nag-disciple, parang sayang yata yung, naalala ko yung si Pastor Wilson Baltimore, yung aking spiritual father, yung pastor ko noon sa NTBC. Tapos, siyempre, bagong-bago, kung saan siya naroon, ganun din, naroon din ako, kasama ako sa Bible studies sa Kalawan. Alam niyo po yung yung sa rice mill? Hindi. Basta, rice mill po yun. Edi, yun po yung pinupuntahan namin. Naku, ang problema, merong malaking Maria. Nakikinig din sa Bible study namin. Tapos siguro, nakaka 6 months na akong sumasama, tapos pauwi kami ni Pastor Wilson. Pastor, Brad, sabi niya, parang wala akong nakikitang pagbabago. Kasi nakita ko, meron pang sampagitang nakasabit doon sa, parang mas tumanggap pa yung Maria, sabi ni. Pero alam niyo, dumating po yung pagkakataon na talagang i-give up nila yon, yung napakalaking rebulto. At doon po sa paiti namin yon, isinuko sa Panginoon. Tapos talagang nakita ko yung pagbabago din. Nakita ko yung, kaya ngayon po yung talaga yung minsan marami na ba itong alam? Pero ang talagang tanong, kamukha mo ba si Kristo? Kasi yun naman po yung, minsan ito pa, many churches treat discipleship as one of the many departments or committee. Isang ministry lang, isang department lang sa maraming departments sa church. Minsan ito po yung problema din. Ano ho? Now, mga kapatid, huwag niyong ipagkamali na sinasabi kong mali yung ating mga ginagawa. No. That's not my point. I'm just sharing to you sa liwanag ng salita ng Panginoon kung paano natin ito dapat titingnan. Kapag ang discipleship ay itinuring na isa lang sa maraming department, isa lang sa maraming committee, parang ganun. Since meron namang discipleship team,
discipleship group, sila na nga bahala dyan. At sasabihin pa niya, yamang wala ako doon, hindi ko siguro talaga calling yung discipleship. Yun lang ang problema. So ang discipleship, nagiging trabaho lang ng ilan, kung sino lang ang naroon sa department na yon ng discipleship. Hindi yun responsibility ng lahat, at sa iba, options lang yon. That discipleship is one of the many options since ito ay isa sa maraming programa din na para bang hiwalay sa worship, hiwalay sa mission, hiwalay sa evangelism, hiwalay sa maraming ministry. Isa lang sa maraming. Pero alam niyo po sa New Testament, ito, sa New Testament, walang disciple na exempted sa discipleship. Nagets niyo po ba yung ibig kong sabihin? Walang disciple na exempted sa discipleship. Actually, pag sinasabi mong ikaw ay disciple ng Panginoong Jesucristo, anong expectation sa iyo? You are being discipled at nagdi-disciple ka rin. Amen po ba, mga kapatid? Kaya, ang isang disciple ay dinidisipulo at sinasanay ding magdisipulo. Kaya kung ikaw ay disciple ni Jesus, kasama sa identity mo ang mag-disciple ng iba because you are a disciple of Christ. Therefore, kung ganon ang magiging tingin natin, that it is the main thing, it is the main program, it is the main thrust, it is the main identity of the church. Ang discipleship ay nagiging kultura, nagiging culture. Kaya ang tanong, kapag ang church, mayroong isang bagong mananampalataya na pumasok sa iglesia, ano ba ang kalimitang natututunan niya? Umattend sa service, sumali sa mga activity, sa mga program, pero ang talagang tanong, unti-unti ba nating nakikita ang kanyang buhay bilang larawan ni Kristo? Kaya kanina maganda yung sinabi ni MJ. Ilang buwan ka nang nabaptize, MJ? Kayo nila Yoel? 3 months, 3 months. Pero yung marinig namin ng mga kuya at ate mo na meron kang ganon, tapos kababaptize lang, na-try ng magturo ng Bible study, malaking challenge yun sa atin. Malaking hamon yun sa atin. Malaking encouragement, sa atin. Kaya kung ganitong pagtingin natin ng iglesia sa discipleship, ang discipleship, hindi siya optional. It is not delegated at hindi rin ito, kasi nawawala ang biblical picture kung saan ang buong iglesia ay sama-samang namumuhay sa layuning gumawa ng alagad at maging disciple ni Kristo. Kaya ang result, discipleship becomes optional, responsibility is na ipapasa lang. Kumbaga, ang ibig sabihin ng delegated, pwedeng iwasan. And the process becomes fragmented. Ano nga ba? Truth. Ano ang truth? What is the truth? Discipleship is not one ministry among many. It is the DNA of the church. Ano bang ibig sabihin ng DNA? Ano ba ibig sabihin ng DNA? Di na makatulog. Yung ba ibig sabihin? Di na sino nakakalam ng DNA? Ano ibig sabihin ng DNA? Dito na ako. Yung ba ibig sabihin ng DNA? Kawel, anong DNA? Yeah, yung sa literal.
Anong kahalagan ng DNA sa tao? Blueprint. Kaya sa ganon, doon pa lang sa DNA, makikita mo na yon. Ano? DNA. Pero alam niyo po, discipleship is not one ministry among many. It is the DNA of the church. Ibig sabihin ng DNA, yan yung identity niya. Ito ang DNA na kung saan nakapaloob ang pagkakakilanlan ng iglesia bilang katawan ni Kristo. Kasi kung ano ang DNA sa katawan, yun din ang huhubog sa kanyang kilos, sa kanyang karakter, sa kanyang direksyon, sa kanyang mga... Pero kung hindi natin titingnan sa ganong kaparaanan ang discipleship, medyo magkakaroon tayo ng struggle. Hindi rin basta isang activity ang discipleship na ginagawa, kung kailang may oras lang, kapag may schedule, o kaya may event. Hindi ito isang weekly slot sa calendar, katulad ng ginagawa natin. Sa Biblia, ang discipleship is what? Araw-araw. Kasi nga lifestyle. Araw-araw na pamumuhay ng pagsunod kay Kristo. Kaya nga ang discipleship, hindi lamang doon sa mentoring session. Ang discipleship, mas nakikita kapag wala ka na doon sa mentoring session. Naroon ka na sa bahay, nasa sitwasyon ka ng trabaho, kung paano mo ini-apply ngayon, yung mga natutunan natin sa discipleship group. And that is discipleship. Ito yung identity kung sino tayo bilang mga alagad ni Jesus. Dahil isang tunay na alagad ay hindi lang sumusunod, siya ay natututong magpalago ng iba. Kaya nga, ang tanong talaga, may discipleship ba ang church? Kundi ang talagang tanong, ang church ba mismo ng SCBC, ang identity niya is discipleship. Intentional disciple. Kaya dito talaga nagsisimula yung intentional disciple-making culture. Hindi sa programa, kundi sa pagkakakilanlan natin bilang church. Kaya kapag bumalik tayo sa scripture, malinaw ang katotohanan ito. Ang intentional disciple-making ay hindi inimbento ng iglesia. Ito ay sinimulan ni Jesus, wala pa ang church. Bago pa magkaroon ng formal church structure sa Acts, meron ng malinaw na pattern at principle ang Panginoon sa discipleship. Luke chapter 9 verse 23. Ang sino mang gustong maging alagad ko, maging disciple ko, limutin ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Hindi lang yon process, kundi iyon na identity na mismong ang Panginoon, ang siya mismong nagsabi nito. Kaya nga, hindi nagsimula kay Jesus, kasi nga mismo ang Panginoon, hindi siya nagsimula doon sa crowd, sa multitude, kundi nagsimula siya intentionally, sa intentional selection. Siya mismo ang tumawag sa 12 upang makasama niya nung sinabi niya, follow me. Okay? So, clear po ba yan, mga kapatid? Intentional, relational, progressive, reproducible. Pwedeng paramihin. Kaya ang discipleship, hindi aksidente. Ito ay sinasadya, deliberate, ginagawa, pinagpaplanuhan. Okay? Kaya, this is the truth. The question is not, do we have discipleship program? But the real question is, are we a disciple-making church? Are we a disciple-making church? Mismo ang Panginoon, siya mismo ang nag-model. Siya mismo ang nag-model. The method of Christ. Jesus did not form disciples accidentally or automatically. He was intentional. He called his disciples. Siya mismo ang tumawag. Bagamat maraming sumunod sa kanya, malinaw sa scripture na ang crowd, ang kanyang ministry, pero ang discipleship ay para sa iilan.
Okay? Narin ba sa inyong lesson outline? Kaya ito'y paanyaya, personal, direkta, may hininging commitment. Ano ang implication nito sa church? Napakahalaga. Kung ang intentional disciple-making church ang gusto nating maging kultura sa church, ibig sabihin, hindi tayo maghihintay kung kailan lang magustuhan ng mga kapatid natin na mag-involve, especially sa discipleship. Meron tayong intentional na paghihikayat, meron tayong intentional na pag-iimbita, meron tayong intentional na, kumbaga, gumagawa tayo ng mga opportunities kung paano natin sila maisasama. Hindi sila basta parang maghihintay na lang tayo. Bakit? Kasi makikita yon natin sa Panginoon eh. Siya mismo ang pumunta sa mga tao, sa kanyang mga alagad, and personally called them. Originally, dun sa context noon, kapag ang isang, alimbawa, mayroong magaling na karpentero, hindi siya ang naghahanap ng tuturuan niya sa pagkakarpentero. Merong magiging apprentice, yung mismong apprentice ang lalapit doon sa master na yon. Pwede ba akong maging disciple mo? Usually, ganon ang kultura noon. Pero dito, ang ginawa ng Panginoon, siya ang lumapit, siya ang naghanap sa mga tao. Kaya, Jesus walked with them. Hindi niya dinisciple ang kanyang mga alagad from the distance. Hindi siya naging remote discipler. Hindi siya naging remote teacher. Anong paraan ng Panginoong Hesus? Presence. Presence. Ang sinasadyang pananatili o pagsama, kasi ang context noon ng discipleship, especially sa imbitasyon ng Panginoong ganito, kung nasaan siya, naroon ka rin. Kung saan siya kakain, doon ka rin kakain. Kung saan siya matutulog, doon ka rin matutulog. Kaya nga minsan merong dumating, naalala nyo, merong lumapit sa Panginoon. Gusto niyang maging tagasunod ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, yung asong gubat, merong natutuluyan, samantalang yung anak ng tao, wala siyang mahigaan, wala siyang kagandang isipin. Usually kasi tayo, ini-encourage natin yung iba, no? Pero ang Panginoon naman mismo, doon sa taong gustong sumunod sa Kanya, dini-discourage niya. Kapag dumating ba doon sa isang pagkakataon, wala ka nang matuluyan, wala ka na rin makain na katulad namin, katulad ko, susunod ka pa rin ba? Yun yung commitment na gustong mangyari ng Panginoon eh. His presence. Kung nasaan siya naroon ka rin. Kaya may mga bagay mismo na talagang inayos ng Panginoon habang kasama niya yung kanyang mga alagad. Yung kanilang ego, yung prejudice nila sa ibang lahi, yung grievances ng unforgiveness, dinilyo ng Panginoon habang kasama ng Panginoon itong mga alagad na ito. Okay? So, ano yung principle? Intentionality accepts the transformation takes time. Takes time. Okay? Jesus taught with clear direction. Taught with clear direction. Talagang naroon yung pagtuturo ng Panginoong Jesucristo. Practical. Habang naroon sila sa bukid. Tama-tama. Ang issue ng Panginoon is worry. Tapos nakita ng Panginoon, marahil that time, merong maya na nanginginain. Sabi ng Panginoon, tingnan nyo yung maya na yun. Hindi naman siya nagtanim. Hindi siya nag-asik, hindi siya nagtanim, pero pinuprovide ng Ama. Kayo pa. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Minsan ginamit ko yung passage na yon sa Bible study ko sa bundok. Sabi ng nanay, akala ko na-encourage. Kung tingnan nga, sabi ng Panginoon, yung mga maya nga, hindi nagtanim, hindi nagasik, pero pinuprovide. And sabi naman ng nanay, oo nga, pastor, kaya lang wala naman silang pinagka-college.
Akala ko na-encourage na eh. Gusto ko tuloy ihagi sa bintana. Biro lang naman po yun. Pero ibig sabihin, yung practicality ng pagtuturo ng Panginoon. Okay? Jesus modeled obedience. Mismo ang Panginoon ang naging halimbawa. Hindi niya basta sinabi, do this. Kundi sinabi niya, follow me. Gayahin niyo ako. Sundan niyo ako. Kaya natuto ang mga alagad sa pamagitan hindi lamang ng pakikinig, kundi yung panunood ng kanyang pananalangin. Kung paano siya magpalayas ng demonyo. Kung paano siya humihipo sa mga may ketong, yung mga itinatakwil ng lipunan. Why? Because discipleship is more caught than taught. More caught than taught. Nahahagip. Kaya anong implication nito sa atin? If we want to be intentional in disciple making, ang Panginoon naghahanap ng maraming modelo from among us to model intentionality in discipleship. Pakinggan po niyo ito. We cannot disciple others beyond our own obedience. Hindi natin pwedeng i-disciple ang iba ng lampas sa ating obedience, ng lampas sa ating halimbawa, ng lampas sa ating commitment, ng lampas sa ating spiritual life. Church culture is shaped more by what leaders practice than by what they preach. We model discipleship. Kaya, if you want to pursue intentional disciple-making church sa SCBC, this is the challenge for each and every one of us. Gumawa tayo ng decision na ngayon pa lang, Lord, help me by your grace na ako mismo ay maging model ng pagiging intentional sa aking pagiging disciple. And then makikita rin natin yung method ng Panginoon by correcting them lovingly. Okay, may mga issue ang mga alagad, na paulit-ulit niyang inayos, hinarap, pride, fear, minsan wrong motives, kawalan ng pananampalataya. Pero yung pagtatama ng Panginoon ay laging naroon sa naisin niya na i-restore, hindi hiyain yung kanyang mga alagad. Okay? And then lastly, He sent them on mission. Hindi nagtapos ang pagdi-disciple ng Panginoong Hesus sa pagtuturo, sa pagtatama, sa pagpapalakas, sa pagwawasto. Dumating ang panahon na kanyang pinalaya sila o inirelease sila at isinugo bilang kanyang mga alagad. Kaya yon? May direction ang discipleship. Ang discipleship, hindi sa loob lamang, kundi palabas. Palabas. Okay? So, ang principle, discipleship did not end in learning, it ended in sending. Ang layunin ng formation, hindi comfort, kundi commission, pagpapahayo, paglabas. Kaya nga, kung ang discipleship ay hindi humahantong sa mission, kung ang discipleship ay hindi nagre-resulta sa paglilingkod ng ating mga inaakay, kung hindi ito nagre-resulta sa disciple making, ay hindi pa kumpleto yung discipleship na ginagawa natin. Kaya ang iglesia ay hindi lamang basta tinawag para mag-produce lang ng mga attenders, kundi ang Panginoon ay tinatawag niya tayo mag-produce ng maraming ambassadors. Ambassadors of Christ. Na mga hahayo para sa Panginoon. Okay? Ito po yung key truth. At dito po ako pansamantalang Jesus did not hope for automatic growth. He guided growth
sa kanyang mga alagad. In fact, it took him 3 years. It took him 3 years na i-disciple, turuan ang kanyang mga alagad. Tapos katapos-tapusan, may sabit pa rin. Alam niyo yan, si Peter. 3 years na siyang kasama ng Panginoon. Tapos nung dadakpin ng Panginoon, naalimpungatan si Peter. 3 years na, mayroon pa rin siyang karga. Nung naalimpungatan si Peter, buti na lang magaling umilag si Malchus. Isipin nyo na lamang, ang puntirya talaga siguro ni Peter ay yung lieg. Di ba? Napakagaling naman ni Peter. Teka, huwag kang kikilos ha. Hindi ganun kundi siguro yung lieg, siguro ang galing ding umilag ni Malchus. Sabi ng Panginoon, kwento ito ni Pastor Ramos Sabi niya, ang Panginoon naman, kinuha yung nakapyas na tenga, pinagpag, kasi may buhangin yun May lupa, may buhangin. Tapos ikinabit doon sa tenga ni Malchus. Sabi ng Panginoon daw kay Malchus, pasensya na Brad, kulang sa panalangin. Kaya high blood. Di ba ilang beses na sinabi na samahan niyo ako sa pananalangin. Samahan niyo ako sa pananalangin. Tinulugan ng Panginoon. Siyempre, pag kulang sa panalangin, nagiging magagalitin, Tapos sabi ng Panginoon, Peter, tagal-tagal mo na akong kasama hanggang ngayon may karga ka pa rin, mayroong bit-bit ka pa rin. Just imagine, 3 years niyang kasama si Judas, sa bandang huli naghuhudas pa rin. Kaya sa amin, magandang yung example na yun, malaking encouragement din sa aming mga pastor, sa ating mga nagdi-disciple. Just imagine the best teacher, the best discipler, may naghuhudas pa. How much more tayo? Na limited, maraming limitations, marami ring mga pagkukulang. Kaya kung meron tayong dinidisciple na minsan medyo bumabaliktad, hindi nagpapatuloy, relax lang tayo mga kapatid. Relax lang po tayo. Just go on and to be intentional sa ating disciple making. Kaya napakahalaga nito, Jesus did not hope for automatic growth. Mismo ang Panginoon But He guided growth sa kanyang mga alagad. At yun din naman maganda, ang maganda sa atin, magandang challenge sa atin as a church, as an intentional church calls people to follow Christ. Na tayo mismo ang gumagawa ng paraan, gumagawa ng opportunities para mga kapatid na ito ay makalakad. At alam nila kung saan sila pupunta. An intentional church walks with people over time. Ang intentional church, hindi siya basta nag-iimbita lang, kundi maliwanag na tinatawag niya ang bawat sinasamahan natin ang mga tinatawag natin sa kanilang paglalakbay bilang Kristiyano. An intentional church teaches for obedience, not information. Tayo nagtuturo, not for information, but for obedience. Yun po lagi ang talagang magandang tandaan ho natin. And then, intentional church models the Christian life. Corrects in love for restoration. It sends disciples to make disciples. Bakit po ganito? Kasi ito yung example ng Panginoong Jesucristo by being intentional. By being intentional. Key takeaway, if Jesus was intentional in forming disciples, the church has no biblical excuse to be accidental. If Jesus was intentional in forming disciples, tayo, na bahagi ng SCBC,
Wala tayong pwedeng maging excuse na, alam niyo po yun, maging accidental. Nangyari na lang kasi by chance. Hindi, kundi we must be intentional. Okay? So, pansamantala, doon po tayo magtatapos sa ating session ngayong hapon. At ngayon po ay alas 5 na. At ako po ay merong accountability na hanggang alas 3 lang yung ating pagtuturo. Are you blessed? Are you blessed? Siguro bago tayo mag-close ng prayer, hingi rin ako ng dalawa pa na magandang maging reflection or encouragement din sa bawat isa sa atin. Meron pa ho ba? Kung ayaw nyo po, edi magtatawag ako kung sino maglilibre sa ating lahat mamaya. Hindi. Meron ho ba na gustong mag-share ng reflection? Brother Elvis. Tapos pumunta ka na rin dito, paki-repeat yung lahat ng aking itinuro. Paki-ulit. Tapos ikaw na rin ang mag-closing prayer. Hello, thank you. I won't. Sabi nga, pag nabubunot, I won't. Anong masasabi mo, Pastor Elvis? Sa akin po, Pastor, I would like to appreciate kay Ate Juby na discipleship na, magdi-discipleship na hindi puro yung pasalita. Kailangan alam mo rin yung sitwasyon ng dinidisciple mo. Pwede mo rin i-apply yung lakas mo, even yung resources mo para dun sa dinidisciple. Basta naalaman mo rin yung sitwasyon ng disciple. Kaya na-appreciate ko po yung ni Ate Juby. Kaya sa amin na, being a Christian is not enough na makakilala tayo, na ma-join natin yung mga ministry sa ating iglesia. Kailangan makita sa atin yung tunay na goal na being like Christ, diba? Dahil yun naman sabi nga, mabigyan natin kalugo ng ating Panginoon kung makikita sa atin sa buhay, sa araw-araw, sa atin, sa ginagalawan. Kaya, salamat sa ganitong programa na talagang nagbibigay sa atin ng encouragement sa lahat ng mga dumadalo. Gusto ko lang share about yung sa prayer meeting yung isang araw. Kasi habang piniprepare ko po yung church, yung chair, I pray, sabi ko, Lord, this is first Wednesday of prayer meeting of this year of 2026. I pray na sana mas marami dumalo. Guaranteed naman, talaga nakita na natin na marami dumalo talaga. Praise God, answer prayer. Even dito sa atin sa IDMC, na laging, katanapan din na marami talaga na. Gusto ko lang na i-remind na, sabi nga doon sa paglinggo na, hindi ito ang una at huling pagsasama. Kailangan makita natin sa everyday na sa mga ganitong gawain. It is na nagpapalakas talaga sa bawat isa. Kaya salamat sa ganitong programa ng IDMC at kay Pastor na ginagamit niya. Kaya papuri sa Diyos sa araw ito. Tayo po ay magsitayo para po sa ating panalangin. Aming Diyos, muli maraming salamat Panginoon sa oras to, Lord. Tunay nga po, Lord, na napakabuti niyo, Lord, dahil pinagpala niyo bawat isa, Lord, na nakarating dito sa iglesia ito at nakinig ng iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa paalala niyo, Lord, na maging disciple kami sa Panginoon, na ibahagi po namin sa aming mga nasasakupan, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kaparaanan kung paano namin gagawin ito, Lord.
kundi makita po sa amin, Lord, kung sino ka, kung sino po yung Diyos na aming pinaglilingkuran, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, sa programa ito, sa aming pastor na patuloy niyang ginagamit, Panginoon, sa katalinuhan na patuloy niya binabagi po sa bawat isa, Panginoon. Even sa bawat isa, Lord, na nakarating, Panginoon, sa lugar nito, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, dahil tunay nga po, Lord, na pinagpalaan niyo kami sa oras to, Lord. Maging sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon, samahan niyo kami, Panginoon. Maging sa aming mga pagpapala, Lord, na kuha ngayong araw na to, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa oras to, Lord. Hanggang sa susunod na buwan, Panginoon, ito ay DMC, Lord. Kung sino po yung mga tao, Lord, na nakasama namin, we pray, Panginoon, na makasama po namin uli at mas marami pa, Panginoon, dahil napaka-importante po, Lord, ang ganitong programa, lalo po sa bawat isa, Lord. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.